Yo, what's up mga Lodi? Ngayong araw nga ay sasabak tayo sa madilim at brutal na mundo ng Gatche Yakuta. Isipin mo to, isang lungsod na hinahati ng langit at impyerno kung saan ang mga itinuturing na marumi at may sira ay basta-basta na lang itinatapon sa abyss o sa kailaliman. At dito papasok ang bida nating si Rudo, isang batang pinalaki ng isang magnanakaw pero may mabuting puso. Pero isang araw, napagbintangan siya sa isang krimen na hindi niya ginawa at tulad ng ibang basura, itinapon siya pababa sa kailaliman. Sa ilalim ng mundong ito, may mas matinding sikreto ang naghihintay, mga halimaw, mga mandirigma at isang misteryosong kapangyarihan na magpapabago sa tadhana niya. Kaya tara, sabay-sabay nating buklatin ang unang pahina ng Gatche Yakuta. Sinasabi na sa mundong ito, ang kaluluwa ay sumasanib sa mga bagay na pinapahalagahan, mga gamit, kasangkapan, laruan na kapag inalagaan ng husto ay tila nagkakaroon ng sariling diwa. Pero ang di natin alam ay kung ang kaluluwang ito ba ay bahagi ng kaluluwa ng taong nag-aalaga rito o kung ito ba ay isang espiritong nabuo upang pahalagahan mismo ang sarili niya. At dito na magsisimula ang kwento sa isang sirang stop toy. Ang batang may-ari nito ay lumapit sa kanyang ina at sinabing hindi na ito maaaring ayusin. Hindi na raw ito magiging maganda kahit nasubukan, sabi ng kanyang ina. Kaya nagdesisyon silang bumili na lang ng bago at itapon na ang lumang laruan ng bata. Ang mga tao ay madaling ginagawang basura ang mga bagay kahit pwede pa. Pagkatapos, itinuturing na nilang madumi. Hindi na muling makikita ang kanilang halaga. Sa panel na ito, makikita natin ang isang truck na nangongolekta ng basura. At ang isang taong nakatingin habang ang mga ito ay pumapasok na sa waste collection site. Sa eksenang ito, may isang gwardya ang nakakita ng isang maliwanag na imahe ng tao na nagkakalkal ng basura na parang pumipili ng mga bagay na pwede pa. Dahil sa gulat, biglang pumasok ang gwardya. Kanyang nakita ang isang tao dito. Agad itong bumunot ng baril at sinabing wala itong karapatang pumasok sa ganitong lugar. Hinala pa ng gwardya na ito ay ang trash vandal. Ibig sabihin, hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Pinindot ng gwardya ang alarm at hindi niya daw hahayaang makatakas ang trash vandal na ito. Nagtakbuhan ng mga gwardya para tumulong sa paghuli sa lalaki. Dito ay ginamitan niya ng simpleng panliling lang ang mga gwardya. Itinapon niya ang mga basura sa kanila bilang panggulo habang umaakyat siya sa mga ventilation pipe. Nang makarating siya sa taas, hindi niya inaasahang inaabangan na siya ng mga gwardya dito. Pinaputukan agad siya ng barel pero malamatrix lang niyang iniwasan ng lahat ng bala. Dito natin makikita ang unang palatandaan na hindi siya isang normal na karakter sa istoryang ito. Nagpakita pa siya ng iba't ibang kaya niyang gawin para lang makatakas sa lugar na ito. Pero sa kasamaang palad, nadaplisan siya ng bala sa kanyang balikat. Nakalabas naman siya ng buhay dito. At sa puntong ito, makikita natin siya ng walang hood. At nilinaw niyang hindi siya isang bandido na katulad ng sinasabi ng mga gwardya. At makikita din nating nasa bag niya ang laruang itinapon kanina. Tumalo naman ang storya sa isang magandang syudad. Habang naglalakad ang lalaking ito, narinig niya ang usapan ng dalawang babae tungkol sa trash vandal na sumalakay sa tambakan ng basura. At tinawag nga siyang tribe folk ng mga ito. At pinagbintangan pa nga na isa siya sa mga trash vandal. Dito na natin makikita ang dalawang panig ng mundong ito. Ang malinis, maunlad at marangyang syudad. At ang isang parang pinagtagpi-tagping barong-barong sa kabilang dako. Sa kabilang panig ng bayan, nandito na si Rudo, ang ating bida, na pinapagalitan ni Chiwa dahil sa pagnanakaw ng basura. Pero ipinaliwanag ni Rudo kung bakit niya ito ginagawa, na naaawa siya sa mga bagay na basta na lang tinatapon ng mga mayayaman. Sa sumunod na panel, mas nakilala pa natin si Rudo. Hindi niya sinusukuan o tinatapon ng isang bagay dahil lang may sirang bahagi ito. Kahit sabihing wala na itong silbi, kahit na pagtawanan siya ng iba, alam niyang may halaga pa ito. Alam niyang pwede pang ayusin, pwedeng pagandahin, pwedeng bigyan ng bagong buhay. At hindi lang ito tungkol sa basura, hindi lang ito tungkol sa mga laruan. Malinaw na may mas malalim pang sinasabi rito tungkol sa kung paano niya nakikita
ang mga tao. Diskriminasyon tungkol sa kanyang pananamit, amoy at pamilya ang kaliwat kanang sinasalo ni Rudo sa araw-araw at sinasabi ding anak siya ng isang mamamatay tao. Kahit na gustong gumante ni Rudo sa mga taong ito ay hindi niya ginagawa. Sinabi pa ni Chiwa na si Rudo ay hindi katulad ng kanyang ama. Dito nga ay napansin ni Chiwa ang cute na laruan na inayos ni Rudo at walang pagdadalawang isip agad itong inabot ng ating bida para ibigay kay Chiwa. Pero tinawag na ito ng kanyang ina at hindi nito nakuha ang laruan na ibinibigay ni Rudo. At mapapansin natin ng isang taong nakatayo mukhang nagmamasid sa ating bida. Sa pahinang ito, makikita natin ang munting bahay na inuuwian ni Rudo at nakangiti siyang sinalubong ng lalaking tinawag na tribe folk kanina sa syudad. Ano kaya ang kaugnayan nito kay Rudo? Sabay-sabay nating alamin yan. Malalaman nating ang lalaking ito ay ang tinuturing na ama ng ating bida dahil ayon sa bali-balita, ang ama niya ay hinulog sa abyss. At ang lalaking ito nga din pala ay ang mismong nagmamasid kanina kay Rudo. Dahil narinig nito ang sinabi ng ating bida na libre na lang para kay Chiwa ang laruan na kinuha niya sa basurahan. Grabe nga ang gulat dito ni Rudo sa sinabi ng lalaki pero agad na siyang niyaya nito para pag-usapan ang pagkolekta ng basura na nangyari kagabi. Hindi na nga kailangan mag-isip ni Rudo at gumawa ng kung ano-ano para kumita dahil napakabata pa nito. Pero nalaman daw niyang hindi naman mapanganib, sagot ni Rudo. At ang pangalan nga ng lalaking ito ay si Regto. Siya ang nag-aalaga kay Rudo at sa sinabi pa ng ating bida na tumatanaw lang daw siya ng utang na loob sa pag-aalaga sa kanya bilang pamilya nitong si Regto. Buong akala ko nga ay natouch dito si Regto. Pero may plano pala itong mangasar tungkol sa pag-amin ni Rudo sa nararamdaman niya para kay Chiwa. Nakita na nga dito ni Regto ang sugat ni Rudo na galing sa daplis ng bala. Niyaya niya na si Rudo na palitan na ang bandage ng kamay nito at pinayuhan niya itong wag nang pumunta ulit sa tambakan dahil baka sa susunod ay hindi na ito makaligtas. Grabe ang itsura ng kamay dito ni Rudo at ayon sa kanya, magulang niya daw ang gumawa nito. Dito na natin malalaman ang isa pang malupit na detalye ng istoryang ito na kapag may nagkasala sa kanilang lipunan, tinatapon sila sa abyss o sa kailaliman at doon din daw itinapon ang ama ni Rudo. Teka lang, hindi naman sinabi na ang pagtapon sa abyss ay isang sentensyang kamatayan. Ibig sabihin, posibleng buhay pa ang tatay ni Rudo. At kung buhay pa siya, malamang magiging malaking bahagi siya ng kwentong ito. Sigurado din akong magiging sobrang astig niyang karakter. Muli nga siyang pinayuhan ni Regto na pahalagahan ang sarili at ang mga importante sa kanya kahit sa mundong ganito kapangit. Parehong kamay niya ay naging itim ng mahabang panahon. Sa naaalala niya pa na minsan tumitindi din ang sakit nito. At sa mga matang may pagkamuhi sa kanyang peklat at bilang isang bata, lubos na siyang nasiraan ng loob. Doon ibinigay sa kanya ni Regto ang mga guwantes na ito. Simula nang makuha niya ito ay sira-sira na. Ngunit kusa namang humupa ang matinding sakit. At sinabi niya pang may utang na loob siya kay Regto na kailanman ay hindi niya magagawang bayaran. Pinayuhan pa ni Regto si Rudo na pag hindi nito pinorsige si Chiwa ay may inlove ito sa iba. Kaya naman daw bukas na bukas puntahan niya ito at ibigay ang stop toy na balak niyang iregalo dito. At pabiro pa nitong sinabi na halikan daw ni Rudo si Chiwa sa pisngi dahil kung hindi wala siyang kakainin sa hapunan. At sinasabi niya din ito kay Rudo para hindi niya ito pagsisihan bandang huli. Sa panel na ito, makikita natin ang isang kahina-hinalang taong nakamaskara na nagmamasid sa bahay ni Rudo. Kinabukasan, tinitignan ni Rudo ang kanyang itsura dahil sinabihan siya ni Regto na kung hindi nito kayang umiti ay subukan na lang nitong umarte na parang ibang tao. Pero sa palagay ni Rudo, imposible ang sinasabi ni Regto. Wala na nga daw siyang pakialam. Ang mahalaga ay maibigay niya ang stop toy kay Chiwa. Ayon sa kanila, ang kailaliman o abyss ay isang napakalaking tambakan. Lahat ng basura ay itinatapon doon, kahit ang mga nakagawa ng krimen. Sa isip-isip niya pa,
Ano kaya ang nangyayari sa mga na-stuck dito na tao? Habang nag-iisip si Rudo, biglang dumating itong si Chiwa. At para bang binuhusan ng malamig na tubig itong si Rudo. Banggit pa ni Chiwa na bihira niya lang daw makita dito si Rudo. Ang dahilan nga kung bakit minsan lang siya pumunta dito ay wala namang espesyal sa lugar na ito o walang pinagkaiba. Puro lang daw basura ang natatanaw ni Rudo. Ang rason kung bakit nabuo ang squatter area na ito sa dulong bahagi ng lungsod ay dahil gustong ipaalam sa kanila na kapag may ginawa silang mali ay itatapon sila sa abyss. Kahit ayaw nilang makita na ihulog sa kamatayan ang mga may nagawang mali ay wala silang nagagawa dahil nakatira sila dito. Dagdag pa ni Chiwa na ayaw niyang makitang nahuhulog si Rudo sa abyss. Dito nga ay medyo nadula si Chiwa sa kanyang nararamdaman para kay Rudo. Nagkatinginan sila pero hindi daw ito katulad ng iniisip ni Rudo. Kaya naman pagkaabot niya ng stop toy kay Chiwa, mabilis na siyang tumakbo pa uwi para maibalita kay Recto ang mga nangyari. Ngunit sa pagmamadali niyang makauwi ay nabangga niya ang isang misteryosong tao at ito rin ang nagmamasid noong gabi sa bahay nila. Teka lang, diba ito yung librong hawak ni Recto? Bakit nasa taong to yung libro? Pagkadampot niya ng libro ay mabilis na siyang umalis. Hindi nga ito pinansin ni Rudo at dumiretso na siya sa pag-uwi. Pagpasok niya, bit-bit ang balitang sasabihin niya kay Recto. Isang nakakapanindig balahibong senaryo ang gumulat sa kanya. Dahil imbis na salubungin siya ni Recto, ang tumambad sa kanya ay ang nakahandusay na katawan nito habang may nakatusok na espada sa dibdib ni Recto. Sa oras na ito, hindi pa naiintindihan ni Rudo kung ano ang nangyayari. Pagkahalong kaba, takot at sakit ang kanyang nararamdaman habang siya ay sinasabihan ni Recto na tumakbo na. Pero malakas ang paninindigan ni Rudo na tutulungan at ililigtas niya si Recto. At ang huling sinabi ni Recto na ang bulok na mundong ito ay kailangan baguhin ni Rudo. At sa di inaasahang pagkakataon, bigla na lang siyang binaril ng teaser gun ng isang gwardya at siya nga ang napagbintangang sumaksak kay Recto. At kahit ipagpilitan niya pa sa mga gwardya na nagkamali sila ng hinuhuli at buhay pa itong si Recto, ay walang pakialam ang mga gwardya dahil may ebidensya daw ng dugo sa damit ni Rudo. Kahit ilang beses ipagpilitan ni Rudo na hindi siya ang gumawa nito, ay hindi naniniwala ang mga gwardya at sinikmuraan pa siya ng isa sa mga gwardyang ito. Pistulang naging ibon ng balita sa buong lugar nila. Maging si Chiwa ay narinig ang usap-usapan na si Rudo ay mamamatay tao. Sa pagkakataong ito, makikita natin nakatali na sa clip itong si Rudo habang siya ay binabasahan ng sintensya sa hindi niya naman ginawang krimen. At si Rudo nga sinisintensyahan ng kamatayan. Hindi pa din makapaniwala si Rudo sa lahat na nangyayari at nakita niya si Chiwa habang dala ang stop toy na bigay niya. At buong akala nga din ni Chiwa na totoo ang binibintang kay Rudo kaya binitawan na nito ang laruan. Kaliwat ka ng sigawan ang nadidinig ni Rudo na ang lahat daw ng dumi ay dapat itinatapon sa kailaliman o sa abyss. Kung tutuusin daw ay ang mga taong ito ang mga dumi dahil sa pagiging bulag, bingi sa katotohanang nasa harapan nila. Sa pahinang ito, makikita natin ang taong nabangga ni Rudo kanina na may dala ng libro ni Recto. Siya ay nanonood habang sinisintensyahan si Rudo. Pinipilit nga ni Rudo na ituro ang misteryosong taong ito na ito ang sumaksak kay Recto. Pero ni isa sa mga tao ay hindi siya pinakinggan. At bago siya ilaglag sa abyss ay sinabi niyang dadalhin niya sa impyerno ang taong ito at pati ang lahat ng tao sa lugar na kinalakihan niya. Takang-taka siya sa lugar na kanyang binagsakan. Sa puntong ito, may isang napakalaking anino ang nabubuo sa likuran ni Rudo. Pagkalingon niya, isang napakalaking halimaw ang kanyang nakita at sa madilim at mabahong kailaliman na ito, may isang kwento ang patuloy na uusbong. Dito na nga po natatapos ang chapter 1 ng Gachi Akuta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaaring paki-like, share at subscribe na din dito sa channel ng Kwentong Anime ni Kuya Boy. At pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong anime na pagkukwentuhan natin. Tara, shoutout time muna tayo.
Shoutout nga pala kay Wow Mali. Shoutout examinee number 52. Shoutout Hanep Ka. Shoutout Sir Jomar. Shoutout Sir Ken. Shoutout Sir Henry. And lastly, shoutout Miss Jolaya. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. At sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa baba. Kita-kits sa susunod na kabanata.